Nagsimula sa isang mahirap na dampa sa Laguna. Napatunayan ni Natalia at Eros na ang tunay na pag-ibig ay kayang maghilom ng sugat ng kahapon. Kasama ang kanilang apat na munting himala, sina Liam, Ethan, Lucas at Talia, na buo ang isang masaya at tahimik na pamilya. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila isang panandaliang hininga bago ang isang mas malakas na bagyo. Sa pagbabalik ni Chloe Vanguardia, ang marangya, ambisyosa at mapaghiganting ex-fiancé ni Eros, muling mayayandig ang kanilang mundo. Sa tulong ng tusong ina ni Eros na si Doña Beatriz, gagawin ng mga kontrabida ang lahat upang sirain ang kanilang kumpanya. Dungisan ang pangalan ni Talia sa media at bawiin ang kustodiya ng quadruplets sa pamamagitan ng pera at kapangyarihan. Kapag ang legal na labanan ay humantong sa isang madilim at papanganib na krimen, ang pagkidnap sa munting si Ethan, susubukin ang katatagan ni Natalia at Eros. Hanggang saan ang kayang ibuwis ng isang ina upang ipagtanggol ang kanyang mga anak? At gaano kalaking yaman ang kayang iwan ng isang ama upang protektahan ang kanyang pamilya? Isang kwento ng katapangan, sakripisyo at walang sawang pagtatanggol sa pamilya dahil ang tunay na himala ay hindi nabibili ng salapi. Magandang araw sa inyo mga katropa, mga kapamilya at sa lahat ng ating mga solid listeners na nakatutok, lalo na ang ating mga masisipag na kababayang OFW sa iba't ibang dako ng mundo. Alam kong matagal ninyong hinintay ito. Matagal ninyong itinanong kung tapos na nga ba talaga ang laban ni Natalia at Eros matapos nilang makuha ang kanilang happily ever after kasama ang quadruplets sa Laguna. Akala natin tahimik na ang lahat, diba? Akala natin sapat na ang pagpapatawad para maging payapa ang buhay. Pero ang buhay, hindi naman isang tuwid na linya. Minsan, kung kailan ka pinakamasaya, doon naman darating ang mas malakas na bagyo. Sa season 2 ng ating kwento, hindi lang luha ang dadanak, kundi matinding takot at pangamba para sa isang ina. Dahil sa pagkakataong ito, may mga bagong mukha na handang rumespak, mga taong mayaman, makapangyarihan at walang puso na tingin sa pagmamahal ay isang laro lang. At tingin sa mga bata ay mga ari-arian na pwedeng mabili ng salapi, sina Chloe Vanguardia at Doña Beatriz Alferos, ang dalawang anino na nakaraan na magbabalik para ubusin ang natitirang lakas ni Natalia at Eros. Kayanin kaya ni Talia na harapin ang mga diamante at impluwensya ng mga kontrabida kapag ang sarili niyang anak ang naging taya? At hanggang saan ang kayang itaya ni Eros kapag pinapili siya sa pagitan ng kanyang yaman o ng kanyang pamilya? Mga katropa, ihanda na ang inyong mga panyo at ang inyong mga puso. Magbabalik ang kwentong nagpatunay na ang tunay na himala ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa tapang ng isang pamilyang magkakasamang tatayo sa gitna ng unos. Masasabing, nasa rurok ng kaligayahan ng buhay mag-asawa ni Natalia at Eros. Isang taon na ang nakalipas mula nang sila ay kasal sa isang simple ngunit napakagandang garden wedding sa Laguna. Ang quadruplets na sina Liam, Ethan, Lucas at Talia ay 4 na taong gulang na. Napakaliliksi, matatalino at paborito ng mga tao sa kanilang komunidad. Inilipat na rin ni Eros ang pangunahing operasyon ng kumpanya malapit sa kanilang tirahan upang hindi na niya kailangan maiwan na mag-iina. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila isang panandaliang hininga bago ang isang malakas na bagyo. Isang gabi, nagdaos ng isang malaking charity gala ang Alferez Group of Companies sa isang marangyang hotel sa Tagaytay. Bilang asawa ng CEO, kailangan dumalo ni Talia. Suot ang isang simpleng emerald green gown, agaw eksena ang kanyang natural na kagandahan habang nakakapit sa braso ng kanyang asawa na si Eros. Napakaganda mo asawa ko. Pulang ni Eros habang marahang hinahalikan ng kamay ni Talia habang sila ay naglalakad sa bulwagan. Salamat Eros, medyo kinakabahan lang ako. Hindi pa rin ako sanay sa ganitong karaming flash ng kamera. Nakangiting sagot ni Talia. Huwag kang mag-alala, nandito ako, hindi kita bibitiwan. Sagot ng binata na may kasamang tapat ng ngiti. Ngunit ang sandaling iyon ay nagambala ng isang pamilyar at matigas na boses ang umalingaw-ngaw sa kanilang likuran. Eros, mukhang masyado ka nang nalulunod sa simpleng buhay sa probinsya.
Nalingon si Natalia at Eros. Doon ay nakatayo si Doña Beatriz. Suot ang kanyang marangyang itim na terno, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi ay isang matangkad, maputi at sopistikadong babae na may suot na mamahaling diamante sa leeg. Si Chloe Vanguardia. Chloe? Bahagyang nagulat na bulong ni Eros. Humarap si Chloe ng may mapanuring tingin, mula ulo hanggang paa kay Talia. Isang plastic at sarcastic ang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Hi Eros, it's been a while. Long time no see. Baling nito kay Eros bago tumingin ulit kay Talia. So, ito na pala ang babaeng ipinalit mo sa akin. The provincial girl who dropped you with 4 babies? Naramdaman ni Talia ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay sa narinig na insulto. Akmang-hakbang si Eros upang ipagtanggol ang asawa, ngunit mas mabilis si Doña Beatriz na pumagitna. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Chloe Eros. Siya ang tumulong para maisalba ang shares natin sa New York habang nagpapakasasa ka sa pag-aalaga ng mga bata sa Laguna. Mariing saad ng matandang Donya. At nandito kami ngayon para bawiin ang nararapat sa pamilyang ito, ang negosyo mo at ang aking mga apo. Tumingin si Chloe ng diretso sa mga mata ni Talia. Ang kanyang boses ay puno na nakatagong lason. Nice to meet you, Talia. Handa ka na ba sa totoong laban? Dahil hindi ko hinahayaang manatili sa iba ang mga bagay na pagmamayari ko. Lalo na si Eros. Hinawakan ni Eros ang kamay ni Talia ng napakahigpit. Hinarap ang dalawang babae na may nag-aalab na galit sa kanya mga mata. Wala kayong makukuha sa amin. Umalis na kayo bago ko kayo ipakalagkad sa mga security. Tumalikod sina Doña Beatriz at Chloe habang tumatawa na mapakla, ngunit naiwan ang isang matinding babala sa hangin. Nilingon ni Eros ang asawa na ngayon ay bahagyang nanginginig ang mga labi. Talia, huwag ka makikinig sa kanila. Poprotektahan ko kayo. Tumingin si Talia sa malayo, kung saan masaya naglalaro ang kanyang 4 na anak sa pangangalaga ni Tia Elena. Alam niya sa kanyang sarili na ang nakaraang laban ay tungkol sa pagpapatawad, ngunit ang bagong season na ito ay tungkol sa pagtatanggol sa kanyang pamilya. Hindi nagbiro si Chloe sa kanyang mga banta. Kinabukasan pa lamang pagkatapos ng gala, naramdaman na agad ni Eros ang bagsik ng kanyang pagbabalik. Habang nasa opisina siya sa Maynila upang ayusin ang ilang natitirang mga transaksyon, pumasok ang kanyang sekretarya na maputla ang mukha at nanginginig ang mga kamay. 2 malalaking kliyente ng Alferez Group ang biglaang nag-pull out ng kanila mga multi-million na investment nang walang malinaw na dahilan. Agad na tinawagan ni Eros ang isa sa mga investor na matalik na kaibigan ng kanyang pamilya. Tito, bakit niyo binawi ang pondo? Malaki ang mawawala sa susunod na proyekto natin. Mariing tanong ng binata. Isang malalim na buntong hininga ang sumagot sa kabilang linya. Pasensya ka na, Eros. Hindi ko pwedeng kalabanin ng mga vanguardia. Kinausap kami ni Chloe. Kung hindi kami lalayo sa iyo, hihilahin nila ang lahat ng ari-arian namin sa Amerika. Ayusin mo ang gulo sa pamilya mo. Irog, malakas ang kapit ng babaeng yan. Nang ibaba ni Eros ang telepono, saktong bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Chloe. Suot ng isang mamahaling puting business suit. May hawak na mamahaling designer bag at may bitbit na mapang-aping ngiti. Kasunod niya si Doña Beatriz na nakataas ang noo. Anong ginagawa ninyo rito? Galit na tumayo si Eros. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyam sa ibabaw ng lamesa. I told you, Eros. Binabawi ko lang ang sa akin. Nakangiting sagot ni Chloe habang marahang umuupo sa leather sofa sa loob ng opisina. Ang mga investor na lumayo sa'yo? Lilipat sila sa kumpanya ko. At hindi lang yan. Unti-unti kong bibili ng mga shares ng Alferez Group hanggang sa ako na ang maging major stockholder. Kung ayaw mong mabaon sa utang at mawala ang kumpanyang binuo ng papa mo, madali lang naman ang solusyon. Lumapit si Doña Beatriz kay Eros at hinawakan ang balikat nito. Pumalik ka kay Chloe. Anak, iwanan mo na ang babaeng yan sa Laguna. Hindi siya bagay sa mundong ito. Kung gusto mo, bayaran natin siya ng malaking halaga para makuha ang mga apo ko at tapos na ang usapan. Hindi ko gagawin yan. Halos mayanig ang buong silid sa garalgal na boses ni Eros sa matinding galit. Mas pipiliin ko mawala ang bawat sentimo ng kumpanyang ito kaysa talikuran ng asawa at mga anak ko. Lumabas kayo bago ko makalimutang babae kayo. Habang nagkakagulo sa Maynila, walang kamalay-malay si Talia sa Laguna. Kasalukuyan niya ang pinapaliguan ng quadruplet sa likod bahay, gamit ang isang malaking inflatable pool. Ang buong paligid ay puno ng talsik ng tubig, hiyawan at halakhak ni Liam, Ethan, Lucas at ng munting si Talia.
Mama, look, big bubbles! Sigaw ni Ethan habang ipinapakita ang kanyang mga kamay na puno ng bula ng sabon. Ang galing naman ng baby ko. Nakangiting sagot ni Talia habang pinupunasan ang tuwalya ng likod ni Lucas. Nakatatapos lang umahon. Si Tia Elena naman ay abala sa pagpapakain ng merienda kay Talia na nakaupo sa maliit na silya. Sa gitna ng kanilang saya, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Akala ni Talia ay si Eros na ang dumating. Kaya't masaya siyang patakbong lumapit upang magbukas. Ngunit laking gulat niya nang bumaba sa kotse ang isang lalaking nakabarong na nagpakilalang abogado, may bit-bit na isang makapal na brown envelope. Magandang hapon po. Kayo po ba si Ginang Talia Alferos? Formal na tanong ng abogado. Opo, ako nga po. Bakit po? Kabado at nagtatakang tanong ng dalaga. Inabot ng abogado ang envelope. Ipinapaabot po ito ni Doña Beatriz Alferos at Ginang Chloe Vanguardia. Ito po ay isang petition for sole custody para sa 4 na bata. Kasama ang isang opisyal na reklamo na nagpapatunay na hindi sapat ang kakayahan ninyong pinansyal upang magpalaki ng 4 na tagapagmana ng pamilya Alferos. May kalakip din po itong tseke na nagkakahalaga ng 50 milyong piso bilang kabayaran kung kusang loob ninyong isusuko mga bata. Tila gumuho ang daigdig ni Talia sa kanyang naririnig. Tiningnan niya ang envelope. At bago pa man niya tuluyang mabuksan, naramdaman niya matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Nilingon niya ang kanyang 4 na anak na masaya naglalaro sa pool. Walang muwang na may mga taong gustong kumuha sa kanila mula sa piling ng kanilang ina. Nanginig ang mga kamay ni Talia habang hawak ang brown envelope. Tumingin siya sa blankong mukha ng abogado pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin sa tseke na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Para sa mga taong nasa itaas, ang lahat ng bagay ay may presyo, maging ang mga anak na kanyang ipinaglaban at muntik nang ikamatay sa loob ng operating room. 50 milyon? Mahina ngunit mariing usal ni Talia. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Opo, Ginang Alferos. Walang halagang iyan na makakasisiguro ng magandang kinabukasan para sa inyo kahit mag-isa kayo. Seryosong sagot ng abogado na tila ba nakikipagnegosasyon lang sa isang simpleng ari-arian. Mas mabuting tanggapin ninyo ang alok bago pa man dumanak ang pera at impluwensya sa korte. Alam naman nating mas may kakayahan ng pamilyang Alferos. Hindi sumagot si Talia. Sa halip dahan-dahan niyang kinuha ang tseke. Sa harap ng abogado, marahan ngunit walang pag-aalinlangan niya itong pinunit sa 2. Sa 4. Hanggang sa maging pira-pirasong papel na lamang ito. Inihagis niya ang mga piraso sa mukha ng abogado. Ibalik mo iyan sa mga nag-utos sa'yo. Matigas ang boses ni Talia. Ang kanyang mga matay nag-aapoy sa galit ng isang inang hinamon ng karapatan. Sabihin mo kay Doña Beatriz at sa babaeng kasama niya, hindi ko ibebenta ang mga anak ko kahit para sa lahat ng yaman sa mundo. At kung gusto nila ng laban sa korte, ibigay mo sa kanila. Lalaban ako hanggang sa huling patak ng dugo ko. Namilog ang mga mata ng abogado sa gulat. Hindi niya akalaing ang isang simpleng babae mula sa probinsya ay may ganito katapang na paninindigan. Walang nagawa ang lalaki, kundi pulutin ang kanyang mga gamit at mabilis na bumalik sa kanyang sasakyan. Nang makalis ang kotse, tuluyan na nanghina ang mga tuhod ni Talia. Napasandal siya sa gate ng bahay at dahan-dahang napaupo sa semento. Doon ay tuluyan ng umagos ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-uumapaw na galit at pag-aalala para sa 4 niyang anak. Talia! Patakbong lumapit si Tia Elena na kanina pa pala nakikinig mula sa pintuan. Niyakap niya pamangkin ng napakahigpit. Huwag kang matakot anak. Nandito ako. Hindi natin nahayaan makuha nila mga bata. Tia, bakit ba hindi nila kami may iwan ng tahimik? Hikbi ni Talia habang nakasubsob ang mukha sa balikat ng matanda. Ipinanganak ko sila sa hirap. Binuhat ko ang sakit. Tapos ngayon kung kailan malalaki na sila, kukunin lang nila ng ganoon kadali. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-iyak, mabilis na pumasok ang sasakyan ni Eros sa compound. Huminto ito ng marahas at halos patakbong bumaba ang binata. Galing siya sa Maynila at may halos liparin niya ang daan nang malaman niya mula sa kanyang mga tauhan na may ipinadalang abogado ang kanyang ina sa Laguna. Nang makita ni Eros ang kanyang asawa na nakaupo sa sahig at umiiyak, tila sinaksak ang kanyang puso. Mabilis siyang lumuhod at binuhat si Talia upang yakapin ng napakahigpit. Talia, I'm sorry. I'm so sorry, asawa ko. Palit-ulit na bulong ni Eros habang hinahalikan ng tuktok ng ulo ni Talia. Basang-basa rin ng pawis ang binata
at bakas ang labis na takot sa kanyang mukha. Nalaman ko ang ginawa nila. Patawarin mo ako kung hindi kita naprotektahan agad. Humarap si Talia kay Eros. Hinawakan niya ang kwelyo ng polo nito habang patuloy ang pag-agos ng luha. Eros, ang mga anak natin. Gustong kunin ng mami mo ang mga anak natin. May kasama siyang kasunduan at pera. Natatakot ako, Eros. Baka gamitin nila ang yaman nila para ihiwalay sa akin sina Liam. Hinawakan ni Eros sa magkabilang pisngi ni Talia at pinunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang mga hindalaki. Tumitig siya ng diretsyo sa mga mata ng asawa, puno ng isang sumasabog na paninindigan. Makinig ka sa akin, Talia. Tingnan mo ako. Mariin saad ni Eros. Ang boses ay matatag na parang pader. Hinding-hindi mangyayari yan. Ako ang asawa mo at ako ang ama ng mga batang iyon. Kung kailangan ubusin ko ang buong yaman ko para kumuha ng pinakamagagaling na abogado sa bansa, gagawin ko. Walang makakakuha sa kanila mula sa iyo, kahit ang sarili kong ina. Pinuhat ni Eros si Talia patayo at magkahawak kamay silang naglakad patungo sa sala, kung saan ang quadruplets ay sabay-sabay na tumakbo patungo sa kanila. Sumisigaw ng, Papa, Mama, habang yumayakap sa kanilang mga binti. Sa sandaling iyon, alam ni Natalia at Eros na ang darating na digmaan ay hindi magiging madali. Ngunit sa pagkakataong ito, magkasama silang tatayo sa gitna ng bagyo. Hindi nagtagumpay ang unang pananakot gamit ang pera. Kaya naman, mas naging marumi ang sumunod na hakbang ni na Chloe at Doña Beatriz. Alam nilang hanggat matatag ang kumpanya ni Eros at nasa likod niya ang kanyang mga tapat na tauhan, hindi nila basta-basta mapapabagsak ang mag-asawa. Sa isang maranyang restaurant sa Makati, magkaharap na nag-uusap ang dalawang kontrabida. Masyadong matigas ang ulo ng Eros na yan, Beatriz. Inis na saad ni Chloe. Habang marahang iniikot ang wine glass sa kanyang kamay. Pinunit lang ang probensya ng babaeng yan ng checking nagkakahalaga sa 50 milyon. At si Eros, handa niya ubusin ang yaman niya para lang sa kanila? Isang malamig ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Beatriz. Huwag kang mainip, Chloe. Kung ayaw nilang makuha sa santong dasalan, makukuha sila sa santong paspasan. Kilala ko ang anak ko. Emosyonal siya kapag pamilya na ang usapan. Kaya ang kailangan nating gawin ay sirain ang tiwala nila sa isa't isa. Anong plano mo? Tanong ni Chloe. Biglang nabuhayan ng interes ang kanyang mga mata. Gagamitin natin ang media. Bulong na matandang Donya. Sira ang puri natin. Si Talia. Ipalabas natin sa publiko na siya ay isang oportunistang babae na ginamit ang kanyang pagbubuntis upang akitin at pagkakitaan ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Alferos. Kapag natungisan ang pangalan niya, mas madali na para sa atin na patunayang hindi siya karapat-dapat na maging ina at asawa sa harap ng korte. Kinabukasan, maagang nagising si Talia dahil sa sunod-sunod na tunog na mga notification sa kanyang cellphone. Pagkabukas niya ng kanyang social media accounts, laking gulat niya na makita ang kanyang mukha sa mga naglalakihang entertainment at news pages. Ang mga headline ay naglalaman ng mga malisyosong paratang. Isang simpleng babae mula sa Laguna, ginamit ang quadruplets para makasal sa bilyonaryong CEO na si Eros Alferos. Ex-fiancé ng CEO nagsalita na tungkol sa pang-aagaw na ginawa ng kasalukuyang asawa. Ang mga comment section ay napuno ng masasakit na salita mula sa mga taong walang alam sa totoong nangyari. Tinawag siyang gold digger, ahas, at iba't ibang mapanirang bansag na nagpabalik ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Nanginginig ang mga kamay ni Talia habang binabasa ang mga artikulo. Eksakto namang pumasok si Eros sa gilid, bitbit ang isang tasa ng gatas para sa asawa. Nang makita niya na mumut ng mukha ni Talia at ang hawak nitong telepono, agad na nakuha ng binata ang nangyayari. Mabilis na kinuha ni Eros ang cellphone mula sa mga kamay ni Talia at itinapon ito sa ibabaw ng kama. Niyakap niya na mahigpit ang asawa. Huwag mong basahin yan, Talia. Pakiusap, huwag kang makikinig sa kanila. Eros, bakit kailangang umabot sa ganito? Pasag ang boses ni Talia. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Kahit kailan ay hindi ko hinangad ang yaman mo. Ang gusto ko lang ay protektahan ang mga anak ko. Pero bakit ginagawa nila akong masamang tao sa harap ng buong mundo? Alam ko, asawa ko, alam ko ang katotohanan. Galit at may halong pigati ang boses ni Eros. Ramdam niya ang labis na pananagutan sa sakit na nararanasan ngayon ng kanyang asawa dahil sa kanyang pamilya. Gagawan ko ito ng paraan. Magbabayad ang sino mang gumawa nito sa iyo.
Habang nag-aagawan ng lakas ang mag-asawa sa loob ng silid, sa labas naman ng bahay ay may biglang umalingaw-ngaw ang malalakas na boses at tunog ng mga sasakyan. Pagsilip ni Tia Elena sa bintana, laking gulat niya na makitang dagsa mga paparazzi, reporter at mga kamera sa tapat ng kanilang gate sa Laguna. Sinusubukan nilang kunan ng darawan ng bahay at pinipilit na makapasok upang kapanayami si Talia. Dahil sa ingay, nagising ang quadruplet sa kanilang silid at sabay-sabay na umiyak dahil sa takot sa malugulong paligid. Ang magulong ingay sa labas ng tarangkahan ay naging hudyat ng isang totoong krisis. Ang iyak ni Liam, Ethan, Lucas at Talia ay pumailan lang sa buong kabahayan. Punong-puno ng takot dahil sa malalakas na hiyaw ng mga reporter at walang tigil na pagkaslap ng mga flash ng kamera sa labas ng bintana. Eros, ang mga bata, nanginginig na saad ni Talia habang patakbong tinutungo ang silid ng quadruplets. Agad siyang sumunod kay Eros. Sinalubong na mag-asawa ang natatarantang si Tia Elena na kasalukuyang pilit na pinagtatahan ng munting si Talia. Mabilis na binuhat ni Eros na Liam at Ethan habang si Talia naman ang kumarga kay Lucas upang ilayo ang mga ito sa bintana. Huwag kayong matakot mga anak, nandito si Papa, nandito si Mama. Pulong ni Eros habang parang hinahaplos ang likod ng kanyang mga anak. Ramdam niya ang panginginig na maliliit na katawan ng mga ito at ang kanyang galit sa sariling ina at kay Chloe ay tuluyan ang umabot sa sukdulan. Matapos maipwesto ang pamilya sa pinakaligtas at pinakaloob ng bahagi ng bahay, hinarap ni Eros ang asawa. Talia, manatili kayo rito ni Tia Elena. Wag na wag kayong lalabas kahit anong mangyari. Ako ang haharap sa kanila. Eros, baka kung anong gawin mo. Bakas ang labis na pag-aalala sa mga mata ni Talia. Hinawakan niya ang braso ng asawa. Kailangan kong tapusin ito ngayon, Talia. Hindi ko hahayaang mabulabog ang katahimikan ng mga anak ko. Mariin at malamig na sagot ni Eros. May hawak na matinding paninindigan. Lumabas si Eros ng pinto at marahas na binuksan ang tarangkahan ng compound. Sa kanyang pagpapakita, bigla nag-unahan ng mga reporter. Itinutok sa kanyang mukha mga mikropono at kamera. Sir Eros, totoo po ba ang pahayag ng inyong ina na ginamit lang kayo ng kasalukuyang asawa ninyo? Wala po ba kayong balak na ibigay ang kustodiya sa pamilyang Alferos para sa ikabubuti ng mga bata? Makinig kayong lahat. Tumaguntong ang boses ni Eros na nagpatahimik sa buong pulutong ng media. Ang kanyang mga mata ay tila sa isang leon na handang pumatay upang protektahan ang kanyang kawan. Ang bawat salitang nakasulat sa mga artikulong lumabas ngayong araw ay pawang kasinungalingan. Si Tadia ang nag-iisang lehitimong asawa ko. Hindi niya ako ginamit at mas lalong hindi siya gold digger. Siya ang nag-aruga sa mga anak ko noong panahong wala akong kwentang ama. Humarap si Eros ng diretso sa pinakamalaking kamera ng isang sikat na TV station. Sa taong nagpondo ng paninirang puring ito, Chloe Vanguardia, at sa aking ina, pakinggan ninyo ako na mabuti. Mula sa sandaling ito, pinuputol ko na lahat ng connection ko sa Alferos Group. Hindi ko kailangan ng yaman o ang pangalang yan. At kung patuloy ninyong guguluhin ang asawa ko at ang mga anak ko, gagamitin ko ang lahat na natitirang connection ko para pabagsakin kayo. Subukan ninyong humakbang muli sa lupang ito at sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak ninyo. Matapos ang kanyang matapang na pahayag, tinalikuran ni Eros ang media at marahas na isinara ang gate. Agad niyang tanawagan ang kanyang matalik na kaibigang si Mark upang magpadala ng mga pribadong security personnel na magbabantay sa paligid ng kanilang bahay 24/7. Samantala, sa isang marangyang kondo sa Maynila, napanood ni Chloe ang live broadcast ng pahayag ni Eros. Sa galit, marahas na inihagis ang kanyang baso ng wine sa pader na naging dahilan upang mabasag ito sa pira-pirasong kristal. Akala mo ba matatakot mo ako, Eros? Nanginginig sa galit na bulong ni Chloe habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Kung ayaw mo makuha sa legal na paraan, titingnan natin kung saan naabot ang tapang mo kapag nawala sa iyo ang isa sa mga pinakamamahal mong anak. Isang mabilis at mas madilim na panganib na plano ang nagsisimulang mabuo sa isipan ng kontrabida. Isang hakbang na hindi na lamang basta lalaro sa korte o sa media, kundi direktang maglalagay sa buhay ng apat na himala sa matinding kapahamakan. Naging mahigpit ang seguridad sa paligid ng bahay ni Natalia sa Laguna. Salamat sa mabilis na pag-aksyon ni Mark, nabalutan ng mga pribadong bodyguard ang buong perimeter ng compound. Umalis na rin ang mga reporter matapos ang matapang na pahayag ni Eros sa telebisyon. Ngunit ang takot na iniwan ng nagdaang araw ay hindi basta-basta nabura sa puso ni Talia. Isang linggo ang lumipas na tila
Normal ang lahat. Subalit para kay Talia, ang bawat kaluskos sa labas ng bahay ay nagdadala ng kaba. Ayos ka lang ba, asawa ko? Marahang tanong ni Eros habang nilalapitan si Talia sa kusina. Kasalukuyan naghahanda ang dalaga ng hapunan para sa pamilya. Pilit nang umiti si Talia at tumango. Ayos lang ako, Eros. Medyo napapagod lang siguro. Paano nga pala ang kumpanya mo sa Maynila? Totoo ba ang sinabi mo sa TV na pinuputol mo na ang connection mo roon? Pumuntong hininga si Eros at niyakap si Talia mula sa likod. Isinandal ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Oo, Talia. Formal ko nang isinuko ang posisyon ko bilang CEO. Iniwan ko ang lahat ng shares ko kay Mommy. Ayaw kong isipin nila na nakadepende ang buhay natin sa yaman ng mga Alferos. May sapat akong naipon sa sarili kong mga account. At sapat na iyon para makapagsimula tayo ng sarili nating negosyo rito sa Laguna. Ang mahalaga ay magkakasama tayo. Nakahinga na maluwag si Talia sa narinig. Ang pagiging handa ni Eros na iwan ang lahat ng karangyaan para sa kanila ay patunay na hindi na ito ang lalaking nanakit sa kanya noon. Habang nag-uusap ang mag-asawa, abala naman si Tia Elena sa sala habang binabantayan ng quadruplets na naglalaro ng kanilang mga blocks. Lumapit naman tong si Ethan, ang pangalawa sa magkakapatid. Bit-bit ang kanyang paboritong laruang kotse. Lola Elena, dyan muna po si car ko Kukuha lang po ako ng water. Masiglang paalam ng muting bata na 4 na taong gulang na. O sige, Irog, huwag kang tatakbo at baka ka madulas. Paalalan ng matanda. Dahil abala si Tia Elena sa pag-aayos sa mga nakakalat na laruan ni Liam, Lucas at Talia, hindi niya napansin na sa halip na sa kusina dumiretso si Ethan ay lumabas ito sa sliding door patungo sa gilid ng beranda kung saan naroon ang kanyang maliit na water dispenser na laruan. Sa labas ng gate, isang lalaking naka-uniforme ng isang courier service ang lumapit sa isa sa mga bodyguard. Boss, may delivery lang po para kay Ginang Talia Alferos. Galing po sa isang online shop, kailangan po ng pirma. Dahil madalas naman talagang may dumarating na delivery para sa online business ni Talia, hindi na naghinala ang bodyguard. Lumapit ito sa gate upang tanggapin ang package at pirmahan ang logbook. Subalit ang delivery na iyon ay isa lamang palasabi. Sa kabilang bahagi ng bakod, sabay madilim na bahagi ng likod bahay, kung saan medyo malayo ang pwesto ng mga bantay, isa pang lalaki na nakaitim ang dahan-dahang umakyat sa pader. Eksaktong lumabas si Ethan sa beranda upang pulutin ang kanyang laruan na nahulog malapit sa may halamanan. Sa kanyang pag-ikot, nakita niya ang lalaking nakaitim na kabababa lang mula sa pader. Sino po kayo? Inosenteng tanong ng munting si Ethan. Ang kanyang malalaking matay nakatitig sa estranghero. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, isang mabilis na pag-atake ang ginawa nito. Agad nitong tinakpan ang bibig ng bata gamit ang isang panyong may pampatulog. Sinubukan ni Ethan na sumipa at lumaban. Ngunit dahil sa kanyang kaliitan, mabilis siyang nawala ng malay sa loob ng ilang segundo. Pinuhat ng lalaking walang malay na katawan ni Ethan at mabilis na isinalsal pabalik sa kabilang panig ng pader kung saan naghihintay ang isang lumang van. Sa loob ng sala, natapos na si Tia Elena sa pag-aayos, nilingon niya ang kusina. Talia, nandoon ba sa inyo si Ethan? Kumuha raw ng tubig. Sumungaw si Talia mula sa kusina, hawak ang sandok. Wala rito si Ethan, Tia. Akala ko ba nasa sala? Biglang nagkatinginan sina Eros at Talia. Isang matinding lamig ang gumapang sa buong katawan ni Eros. Mabilis silang tamakbo patungo sa sala at hinanap ang bata sa bawat sulok. Ngunit ang tanging nandoon na lamang ay ang paboritong laruang kotse ni Ethan na naiwan sa sahig. Ethan? Ethan? Anak, nasaan ka anak? Umalingaw-ngaw ang boses ni Eros sa buong kabahayan. Punong-puno ng takot at determinasyon. Mabilis niyang hinalugog ang mga silid, ang banyo at ang likod bahay. Habang si Talia naman ay halos mawala ng boses sa pagsigaw sa pangalan ng kanyang pangalawang anak. Sina Liam, Lucas at Talia ay napatigil sa paglalaro at nagsimula na ring umiyak dahil sa takot sa reaksyon ng kanilang mga magulang. Nang makarating si Eros sa gilid ng beranda, nakita niya ang maliit na tsinelas ni Ethan na nakakalat malapit sa pader. Sa ibabaw ng damuhan, may mga bakas ng sapatos ng isang matandang lalaki at ilang gasgas sa semento ng bakod. May umakyat sa pader. Sigaw ni Eros sa mga bodyguard na agad na nagtatatakbo patungo sa kanyang direksyon. Nakaalis ang van. Hanapin ninyo kayon din. Mabilis na nagkagulo ang mga tauhan ni Mark sa labas. Sumakay sila sa kanilang mga sasakyan upang sundan ang posibleng dinaanan ng mga kidnapper, habang si Eros naman ay pumasok muli sa loob ng bahay upang asikasuhin ang kanyang asawa. Nadatnan niya si Talia na nakaluhod sa sahig ng sala. Yakap-yakap ang iniwang laruang kotse ni Ethan, habang walang tigil ang pag-agos ng luha.
Eros, ang anak natin. Nasaan ang anak ko? Hikbi ni Talia. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lang dahil sa matinding trauma. Sabi ko sa iyo, kukunin nila ang mga bata. Bakit si Ethan pa? Talia, makinig ka sa akin. Ibabalik ko si Ethan. Pangako yan. Emosyonal na sabi ni Eros habang niluluhuran ng asawa at niyakap ito ng napakahigpit. Maging ang mga mata ni Eros ay puno na rin ng luha. Ang kanyang puso ay nadudurog sa pag-iisip kung anong kalagayan ng kanyang 4 na taong gulang na anak sa kamay ng mga estranghero. Eksaktong 8:00 ng gabi, tumunog ang telepono ni Eros. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Mabilis na pinindot na Eros ang answer button at isa dito sa speakerphone upang marinig din ni Talia. Sino ito? Nasa anak ko. Galit na bungad ni Eros. Isang pamilyar, maarte at malamig na tawa ang sumagot mula sa kabilang linya. Relax, Eros. Masyado kang mainit. Ang anak mo? Ligtas siya rito sa akin. Natutulog na mahimbing dahil sa pampatulog na ibinigay ng mga tauhan ko. Si Chloe. Chloe? Hayop ka. Isang gasgas lang sa anak ko? Sisiguraduhin ko mapubulok ka sa kulungan. Sigaw ni Eros. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Napaigtad naman si Talia at pilit na inagaw ang telepono. Chloe, pakiusap. Ako na lang ang saktan mo. Huwag ang anak ko. Bata pa si Ethan. Walang kasalanan ng anak ko. Pagmamakaawa ni Talia, ang kanyang pride bilang ina ay tuloy na isinantabi para sa kaligtasan ng kanyang anak. Narinig ang mapaklang tawa ni Chloe sa kabilang linya. Oh, nandyan pala ang provincial wife mo, Eros. Makinig kayong dalawa na mabuti. Hindi ko sasaktan ng batang ito kung makikipagtulungan kayo. Simple lang ang gusto ko. Eros, pumunta ka sa lumang warehouse ng Alferez Group sa Cavite bukas ng umaga. Mag-isa ka lang. Pipirmahan mo ang kasunduan na isinusuko mo ang lahat ng kustodiya ng quadruplex kay Tonya Beatriz. At pakakasalan mo ko sa harap ng West. Kung hindi ka sisipot o kung magsasama ka ng pulis, baka hindi mo na makita ang buhay ang paborito mong anak. Click. Naputol ang linya. Naiwang tulala si Natalia at Eros sa gitna ng sala. Ang gabi ay binalot ng matinding pagdadalamhati at takot habang ang orasan ay nagsisimula ng dumaan patungo sa isang mapanganib ng umaga. Buong gabi na walang ipinikit na mata si Natalia at Eros. Ang silid ng quadruplex ay binalot ng lungkot. Ang tatlong natitirang batang sina Liam, Lucas at ang munting si Talia ay nakatulog na rin sa kapaguran. Matapos ang mahabang pag-iyak, nakabantay sa kanila si Tia Elena na magturi ng mga mata at walang tigil ang pagdarasal habang hawak ang rosaryo. Sa sala, nakaupo si Eros sa tapat ng kanyang laptop habang kausap sa telepono si Mark. Bagaman pinalaan siya ni Chloe na huwag magsama ng pulis, hindi pwedeng pumunta si Eros nang walang backup. Eros, naitatag ko na ang koordinasyon sa isang pinagkakatiwalaang unit ng mga otoridad. Pulong ni Mark sa kabilang linya. Hindi sila lalapit sa warehouse gamit ang mga patrol car. Magpapakalat kami ng mga tauhang nakasibilyan sa paligid ng Cavite. 2 oras bago ka dumating. Ang bahala ka, makuha natin ang lokasyon ni Ethan bago sila makatunog. Salamat, Mark. Sisiguraduhin kong hindi nila mapapansin ang galaw ninyo. Sagot ni Eros. Ang boses ay seryoso ngunit may panginginig ng takot para sa buhay ng kanyang anak. Nang ibaba niya ang telepono, nilapitan niya si Talia na nakaupo sa sulok ng sofa. Tulala ang dalaga. Yakap-yakap pa rin ang maliit na tsinelas si Ethan na naiwan sa halamanan. Lumuhod si Eros sa kanyang tapat at hinawakan ang kanyang nanginginig na mga kamay. Talia? Mahinahong tawag ni Eros. Nilingon siya ni Talia. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pigati. Eros, paano kung saktan nila si Ethan? 4 na taong gulang pa lang ang anak natin, Eros. Natatakot siya sa dilim. Kapag nagigising yan sa gabi, hinahanap niya ang kamay ko. Napahikbi muli ang dalaga. Ang kanyang balikat ay nayayanig sa tindi ng pag-aalala. Iniyakap ni Eros ang kanyang sarili kay Talia. Siniksik ang mukha sa leeg ng asawa habang pinipigilan ang sarili niyang tuluyang maiyak. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang pamilya. Makinig ka sa akin, Talia. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa anak natin. Kahit buhay ko ang maging kapalit, ibabalik ko si Ethan sa iyo. Pipirmahan ko ang kahit anong papel na gusto ni Chloe. Basta makuha ko lang ang anak natin. Huwag, Eros. Umiling si Talia at tinawakan ang mukha ng asawa. Huwag kang papayag na magpakasal sa kanya. Hindi ko kaya na mawala si Ethan pero hindi ko rin kaya mawala ka sa amin. Magkasama natin binuo ang pamilyang ito, Eros. Ibabalik ko si Ethan, Talia.
Iyan ang panata ko sa iyo bilang asawa mo at bilang ama ng mga anak ko. Mariing sagot ni Eros habang hinahalikan na noon ang dalaga. Lumipas sa mga oras at unti-unti nang sumikat ang araw. Nagdadala ng isang malamig at mapanganib na umaga. Sinuot ni Eros ang kanyang simpleng jacket, kinuha ang susi ng kotse at nagandang umalis patungong Cavite. Bago siya sumakay ng sasakyan, hinabol siya ni Talia sa may pintuan. Walang salitang namagitan sa kanila, kundi isang mahigpit at matagal na yakap. Isang yakap na tila ba nag-aagaw ng lakas sa gitna na nagbabadi ang unos. Tumigan si Talia sa papalayong sasakyan ni Eros, habang sa kanyang puso ay nag-uumapaw ang panalangin na sana ay maging ligtas ang kanyang mag-ama sa kamay ng mga walang pusong kontrabida. 9:00 ng umaga nang huminto ang sasakyan ni Eros sa tapat ng lumang warehouse sa isang liblib na bahagi ng Cavite. Ang paligid ay napapalibutan ng matatayog na talahib at mga kalawanging yero. Patay ang makina ng kotse, ngunit at tibok ng puso ni Eros ay parang tambol sa bilis at lakas. Bago siya bumaba, sumulyap siya sa kanyang rear view mirror. Alam niyang sa layong ilang daang metro mula rito ay madiskarte na kaposisyon ng mga tauhan ni Mark at ang mga autoridad na nakasibilyan. Huminga siya ng malalim, kinuha ang isang itim na folder na naglalaman ng mga dokumento ng kumpanya at tuluyang bumaba. Marahas na itinulak ang kalawanging pinto ng warehouse. Umalingaw-ngaw ang tunog ng bakal sa buong malawak at madilim na silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga butas ng yero sa bubong. Chloe, nandito na ako. Ilabas mo ang anak ko. Sigaw ni Eros. Bawat ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw sa tindi ng tensyon. Mula sa madilim na bahagi ng ikalawang palapag ng warehouse, narinig ang tunog ng mga takong. Dahan-dahang bumaba si Chloe sa lumang hagdang bakal. Suot ang isang pulang dress na tila ba nangaasar sa sitwasyon. Sa likod niya ay 2 armadong lalaki na nakabantay. Unti na lang. Iisipin kong hindi mo na kami sisiputin, Eros. Takangiting bati ni Chloe habang naglalakad patungo sa isang lamesang kahoy sa gitna ng silid. Nasaan ang mga papeles? Ipakita mo muna sa akin si Ethan. Malamig at matigas na utos ni Eros. Hindi natitinag sa mga armadong lalaki sa paligid. Sinalubong ni Chloe ang kanyang tingin. Pagkatapos ay lumingon sa kanyang mga tauhan, sumenyas siya rito. Mula sa isang maliit na silid sa gilid, inilabas ng isang lalaki si Ethan. Nakatali ang maliliit na kamay ng bata at may piring ang mga mata. Ngunit kising na ito at umiiyak ng tahimik. Papa, nasaan po kayo? Natatakot po ako. Hikbi na munting 4 na taong gulang na bata. Ang kanyang boses ay basang-basa sa takot. Nang makita ang kalagayan ng anak, tila sasabog ang dibdib ni Eros sa galit. Akma siyang hahakbang patungo sa bata, ngunit mabilis na ikinasa ng isang bodyguard ang hawak nitong baril at itinutok kay Eros. Huwag kang mabilis, Eros. Seryosong babala ni Chloe na wala ang ngiti sa kanyang mukha. Ibagsak mo ang folder sa lamesa. Pirmahan mo ang deed of assignment ng lahat ng ari-arian mo, ang pagsuko ng kustodiya kay Beatrice, at ang aplikasyon para sa ating kasal. Kapag natapos mo yan, makukuha mo ang anak mo. Inilapag ni Eros ang folder sa lamesa. Kinuha niya ang panulat, ngunit bago niya ito ititig sa papel, tumitig siya ng diretso sa mga mata ni Chloe. Alam mo ba kung anong pinagkaiba ninyo ni Talia, Chloe? Si Talia, kayang isuko ang lahat para sa mga anak ko. Pero ikaw, gagamit ka ng inosenteng bata para lang sa pera at sa lalaking kailanman ay hindi ka minahal. Manahimik ka, pumirma ka na. Nanginginig sa galit na sigaw ni Chloe na nainsulto sa mga salita ng binata. Habang hawak ni Eros ang panulat, isang bigla ang kaluskos ang narinig mula sa bubong ng warehouse. Bago pa man makalingon ang mga tauhan ni Chloe, isang malakas na pagsabog ng flashbang ang yumanig sa buong silid. Nasunundan ng marahas na pagpasok ng mga otoridad. Pulis, walang kikilos. Nagkagulo ang paligid. Ang isa sa mga tauhan ni Chloe ay binuhat si Ethan upang gawing kalasag, habang si Chloe naman ay natatarantang napaatres patungo sa likod na pinto. Sa gitna ng putukan at usok, walang ibang inisip si Eros, kundi ang kaligtasan ng kanyang anak. Patakbo siyang sumugot sa lalaking humahawak kay Ethan. Walang takot na nakatutok sa baril. Handang ibuwis ang sariling buhay, makukuha lang ang kanyang munting himala. Walang takot na sumugod si Eros sa gitna ng usok at nagliliparang mga bala. Sa kanyang paningin, tanging ang umiiyak na si Ethan na hawak ng armadong lalaki ang kanyang nakikita. Nang itutok ng lalaki ang baril sa kanyang direksyon, hindi huminto si Eros gamit ang kanyang buong lakas. Dinaluhong niya ang kidnapper bago pa man ito makakalabit ng piskal. Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw.
Napasigaw si Ethan sa takot habang kapwa bumagsak sa semento sina Eros at ang lalaki. Sa kabila ng matinding kirot na biglang gumapang sa kanyang balikat, hindi binitiwan ni Eros ang kalaban. Sinuntok niya ito ng paulit-ulit hanggang sa mabitawan nito ang sandata. Mabilis na sumugod ang mga pulis upang tuluyang puksain at piringan ang lalaki. Ethan, ang anak mo! Nagmamadaling gumaping si Eros patungo sa bata. Sa panginginig ng mga kamay, tinanggal niya ang piring sa mga mata nito at kinalaga ng mga tali sa kamay. Papa, Papa, hiyaw na munting bata sabay yakap ng napakahigpit sa leeg ng kanyang ama. Natatakot po ako, Papa, may dugo po kayo. Shh! Ligtas ka na, Ethan. Nandito na si Papa. Hindi ka na nila sasaktan. Umiiyak na bulong ni Eros habang mahigpit na kinakarga ang anak gamit ang kanyang isang kamay na walang sugat. Ang kanyang polo shirt ay unti-unti na nabaon sa kulay pula dahil sa tama ng bala sa kanyang balikat. Ngunit tila wala siyang nararamdamang sakit dahil sa nag-uumapaw na pasasalamat na buhay ang kanyang anak. Samantala, sa likod na pinto ng warehouse, sinubukan ni Chloe na tumakas patungo sa kanyang sasakyan. Subalit bago pa man niya mabuksan ang pinto ng kotse, hinarang na siya ng 3 sasakyan ng mga otoridad, kasama si Mark na may hawak ng matatag na tingin. Tapos na ang laro mo, Chloe. Malamig na saad ni Mark habang binaliligiran ng mga pulis ang kontrabida. Ibitiw ninyo ang mga kamay ninyo sa akin. Hindi ninyo ako pwedeng arestuhin. Hindi ninyo kilala ang pamilya ko. Nagwawalang sigaw ni Chloe habang pilit na isinasakay sa likod ng patrol car. Ang kanyang mamahaling kasuotan ay nadumihan na ng alikabok ng warehouse. Makalipas ang 2 oras, sa lobby ng isang pribadong ospital sa Cavite, walang kapayapaan ng puso naglalakad si Talia, pabalik-balik sa tapat ng emergency room. Kasama niya si Tia Elena na walang tigil ang pag-alo sa kanya. Nang bumukas ang pinto, inilabas ng mga nurse si Ethan na mahimbing nang natutulog matapos surian ng mga doktor. Walang naging malubhang pinsala sa bata, maliban sa iilang gasgas at trauma. Ethan, ang anak ko! Patakbo lumapit si Talia at paulit-ulit na hinalikan ang mukha ng kanyang anak. Ang mga luha ng isang ina ay malayang umagos. Sa wakas ay natapos din ang kanyang pinakamalagim na panaginip. Kasunod na inilabas sa mga doktor si Rose at si Eros na may benta na ang kanang balikat ngunit gising at nakangiti na makita ang kanyang mag-ina. Lumapit si Talia kay Eros, dahan-dahang hinawakan ang mukha ng asawa habang umiiyak. Eros, ang sugat mo. Sabi ko sa iyo, huwag mong ibuwis ang buhay mo. Tiniis mo ang mas matinding sakit noong ipinanganak mo sila na mag-isa, Talia. Mahinang sagot ni Eros habang ginagamit ang kanyang kaliwang kamay upang punasan ang mga luha ng asawa. Ibinabalik ko ang anak natin sa iyo gaya ng pangako ko. Ligtas na tayo, asawa ko. Yumakap si Talia na marahan sa dibdib ni Eros. Nag-iingat na hindi masaktan ang sugat nito. Sa gitna ng puting silid ng ospital, alam na mag-asawa na ang unang malaking alon ng Season 2 ay matagumpay nilang nairaos. Ngunit nananatili pa rin ang isang huling kalaban na kailangan nilang harapin para sa tuluyang kapayapaan ng kanilang pamilya, si Doña Beatriz. Hindi nagtagal ang pananatili ni Eros sa ospital. Sa kabila ng utos ng doktor na magpahinga dahil sa kanyang sugat sa balikat, may isang mahalagang bagay pa siyang kailangan tapusin. Alam niya na hanggat hindi niya nahaharap ang kanyang ina, hindi matatahimik ang buhay ng kanyang pamilya. Sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaan na mag-isa si Talia. Magkahawak kamay silang bumalik sa Maynila. Iniwan ang quadruplet sa ligtas na pangangalaga ni Tia Elena at Mark sa Laguna. Dumating sila sa mansyon ng mga Alferos. Ang marangyang pamamahay na dating simbolo ng kapangyarihan para kay Eros ay tila ba naging isang malamig at walang buhay na kaharian. Sa loob ng malawak na sala, nadatnan nila si Doña Beatriz na balisa habang pabalik-balik sa paglalakad. Hawak ang kanyang mamahaling telepono. Nalaman na nito ang balita tungkol sa pagka-aresto kay Chloe at sa pagkabigo ng kanilang plano. Eros? Nanginginig ang boses ng matandang Donya na makita ang kanyang anak na may benda sa balikat. Kasunod si Talia na may matatag na tindig. Ano nangyari sa iyo? Ang sabi ni Chloe ay maayos ang lahat. Maayos? Putol ni Eros sa kanyang ina. Ang kanyang boses ay gumuho sa tindi ng pagkamuhi at sakit. Muntik nang mamatay ang apo mo, Mommy. Muntik na akong mapatay ng mga tauhan ni Chloe dahil sa utos ninyo. Naitakip ni Doña Beatriz ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Napaurong siya sa kanyang marangyang sofa. Hindi ko ginusto iyon, Eros. Ang sabi ko lang kay Chloe ay takutin si Talia para makuha ang mga bata. Hindi ko alam na aabot siya sa paggamit ng mga baril at pagkidnap. Humakbang si Talia, pasulong. Sa unang pagkakataon,
Hinarap niya makapangyarihang Donya nang walang pakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Doña Beatriz, noong unang beses na itinaboy ninyo ako, umalis ako dahil natatakot ako para sa sarili ko. Matapang na pahayag ni Talia, ang kanyang boses ay malinaw at mariin. Pero ngayon, nagkakamali kayo kung akala ninyo ay mananahimik ako. Ang perang ipinagmamalaki ninyo ay walang halaga kumpara sa buhay ng mga anak ko. Kung nagawa ninyong tiisin ang sarili ninyong anak at ang mga apo para lang sa pride at pangalan ng pamilya, kayo hindi karapat-dapat na maging bahagi ng buhay nila. Tumingin si Eros sa kanyang ina ng may huling sulyap ng pamamaalam. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang permadong kasulatan at inilapag ito sa lamesa. Iyan ang formal na pagtalikod ko sa lahat ng ari-arian, mana at pangalan ng mga alferos. Malamig na saad ni Eros, mula sa araw na ito, hindi mo na ako anak at wala ka ng apo na nagngangalang alferos. Ibinibigay ko sa iyo ang kumpanyang labis mong pinoprotektahan. Lunurin mo ang sarili mo sa yaman, mami, dahil iyan na lang natitira sa iyo. Eros, wag mong gawin ito sa akin. Umiiyak na humabol si Doña Beatriz, pilit na hinahawakan ng kamay ng kanyang anak, ngunit marahan na tuluyan itong pinawi ni Eros. Pinihit ni Natalia at Eros ang kanilang mga likod at sabay na naglakad palabas ng mansyon. Iniwan ang matandang Donya na umiiyak sa gitna ng kanyang malawak ngunit bakanteng kaharian. Habang sumasakay sila sa kotse pabalik sa Laguna, naramdaman ni Natalia at Eros ang isang kakaibang magaan na pakiramdam. Ang huling anino na nakaraan ay tuluyan na nilang natakasan. Sa wakas, ang daan patungo sa totoong kapayapaan at bagong simula para sa kanilang apat na himala ay malinis at malaya na. 2 taon na mabilis na lumipas matapos ang huling bagyo na yumanig sa buhay ni Natalia at Eros. Ang ingay ng Maynila, ang media at ang madidilim na plano na nakaraan ay tuluyan na napalitan ng payapang tunog ng mga alon at sariwang hangin sa kanilang bagong tahanan sa tabing dagat sa probinsya. Sa tulong ng mga natitirang personal na ipon ni Eros, nagtayo ang mag-asawa na isang simpleng eco-resort at farm sa Laguna. Hindi man ito kasing rangyan ng Alferez Group of Companies. Ito naman ay punong-puno ng buhay, pagmamahal, at higit sa lahat, katahimikan. Isang magandang hapon, kasalukuyang nakaupo si Talia sa beranda ng kanilang bahay. Pinapanood ang 6 na taong gulo na quadruplets na naglalaro sa malawak na damuhan. Liam, wag mo masyadong mabilis, itulak ang swing ni Talia. Sigaw ni Talia nang may ngiti sa kanyang mga labi. Opo, mama. Masiglang sagot ng panganay na si Liam habang maingat na inaalaga ng kanyang nag-iisang kapatid na babae. Sa kabilang banda naman, sina Ethan at Lucas ay abalang-abala sa pagtakbo kasama ang kanilang alagang aso. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Malusog, patatalino, at walang bakas ng takot ang mga bata mula sa madilim na nakaraan. Lumapit si Eros mula sa likod. May bitbit na 2 baso ng preskong buko juice. Inilapag niya ang mga ito sa lamesa at marahang niyakap si Talia mula sa likuran. Isinandal ang kanyang mukha sa leeg ng asawa. Napakabilis ng panahon. Pulang ni Eros habang nakatanaw din sa kanilang mga anak. Parang kailan lang, pinapiraso ang buhay natin. Pero tingnan mo sila ngayon. Sila ang patunay na kayang hilumin ng pag-ibig ang kahit anong sugat. Humarap si Talia kay Eros. Ipinatong ang kanyang mga mata at kamay sa balikat ng asawa. Kung saan naroon ang maliit na peklat mula sa tama ng bala noon, isang peklat na ngayon ay simbolo na ng kanyang katapangan bilang ama. Salamat, Eros. Salamat. Dahil hindi ka sumuko sa amin. Salamat dahil pinili mo ang pamilyang ito higit sa lahat. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Talia. Tapat na sagot ni Eros habang nakatitig na may malalim na pagmamahal sa mga mata ng asawa. Tinuruan mo akong maging tunay na lalaki at maging ama. Ang yaman na iniwan ko sa Maynila ay walang-wala sa kayamanan na meron ako ngayon dito, sa piling mo at ng mga anak natin. Marahang inilapit ni Eros ang kanyang mukha at hinalikan si Talia ng matamis at puno ng pangako. Isang halik ng tagumpay matapos ang mahabang laban sa buhay. Eksakto namang lumingo ng 4 na bata at sabay-sabay na nagtakbuhan patungo sa beranda. Sumisigaw ng group hug, bago sumiksik sa pagitan ng kanilang mga magulang. Sa gitna ng mahigpit na yakap ng kanyang pamilya, tumingin si Talia sa kalangitan sa kasalukuyang nababalutan ng kulay ginto dahil sa paglubog ng araw. Natapos na ang gabi ng pagdadalamhati, ang 4 na bunting himala ng kanyang isinilang sa gitna ng hirap ay hindi na lamang tulay ng nakaraan. Kunti, sila na ang matatag na pundasyon ng isang masaya, malaya
at buong pamilya. Pagkakaisa. 5 taon pa ang lumipas. Ang Eco Resort ni Natalia at Eros sa Laguna ay mas lalo pang lumago. Ngunit sa kabila ng tagumpay sa negosyo, nanatiling simple ang pamumuhay ng pamilya. Ang quadruplets na sina Liam, Ethan, Lucas at Talia ay sumasa ilalim na ngayon sa kanilang ika-11 taong karawan. Isang malaking hakbang patungo sa pagiging mga teenager. Isang linggo bago ang kanilang kaarawan, napansin ni Talia na tila may pinagkakaabalahan ng apat sa kanilang silid-aralan. Madalas silang magbulungan at tila may itinatagong sekreto sa kanilang mga magulang. Eros, napapansin mo ba ang mga bata? Untag ni Talia sa asawa habang nagtitimpla sila ng kape sa kusina. Para silang may pinaplano. Kapag pumapasok ako sa kwarto nila, bigla silang nagtatago ng mga papel. Natawa na mahina si Eros at niyakap si Talia mula sa likod. Huwag kang mag-alala. Asawa ko, hayaan mo na natin sila. Malalaki na ang mga anak natin. Baka may surprise lang para sa birthday nila. Dumating ang araw ng kaarawan ng quadruplets. Walang marangyang handaan sa hotel. Sa halip, isang masayang boodle fight kasama ang mga tauhan sa resort, si Tia Elena at si Mark. Ang naganap sa tabing dagat. Matapos ang kainan at kantahan, tumayo ang panganay na si Liam at kumatok sa kanyang braso gamit ang kutsara upang makuha ang atensyon ng lahat. Mama, Papa, meron po kaming regalo sa inyo. Masaglang pahayag ni Liam. Nagkatinginan si Natalia at Eros. Aba, kayo ang may kaarawan pero bakit kayo ang may regalo sa amin? Nakangiting tanong ni Eros. Lumapit si Ethan na may bitbit na isang malaking scrapbook na gawa sa recycled na paper mula sa farm. Iniabot niya ito kay Talia. Sa trangka ng scrapbook, nakasulat ang mga salitang, ang kwento ng ating mga himala. Pinuksan ni Talia ang unang pahina. Doon ay nakadikit ang mga luwang larawan. Noon sila ay maliliit pa sa Laguna. Mga litratong kinuha ni Tia Elena. Noong panahon nagtitiis sila sa maliit na dampa. Sa bawat pahina, may mga sulat kamay ang apat na bata. Binasa ni Lucas ang kanyang isinulat. Mama, salamat po. Dahil hindi ninyo kami binitiwan noong wala pa si Papa. Salamat po sa bawat sakripisyo mo. Sumunod na bumasa ang munting si Talia na ngayon ay isang napakagandang dalagitan na. Papa, salamat po dahil ipinaglaban mo kami. Salamat dahil pinili mo kami kaysa sa lahat ng yaman sa mundo. Kayo po ang pinakamatapang na superhero namin. Sa huling pahina, may isang sulat ng pagkakasama nilang binuo. Ang pinakamagandang hinimala po sa buhay namin ay hindi ang pagiging quadruplets namin, kundi ang magkaroon ng isang mama at papa na natutong magpatawad at magmahalan para sa amin. Hindi napigilan ni Talia ang pag-agos ng kanyang mga luha. Niyakap niya ang apat niyang anak ng napakahigpit, habang si Eros naman ay lumuhod upang pumaligid sa kanyang buong pamilya. Ang kanyang isang kamay ay umahawak sa kamay ni Talia, habang isa naman ay nakayakap sa kanilang mga himala. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Natalia at Eros na ang tunay na tagumpay ng kanilang kwento ay hindi ang pagtakas sa mga kontrabida o ang pagbuo ng bagong negosyo. Ang tunay na tagumpay ay ang makitang lumalaking mabubuti, mapagmahal at may takot sa Diyos ang kanilang mga anak, malayo sa trauma na nakaraan at puno na pag-asa para sa hinaharap. At dito na po, mga katropa, mga kapamilya at mga solid listeners, tuluyan nagtatapos ang huling pahina ng Season 2 at ng special chapter ng Pamilyang Alferos dito sa ating Ayesha TV. Grabe, napakabahabang biyahe, diba? Marami sa atin ang umiiyak, nagagalit, kinakabahan, at muntik na mawala ng pag-asa nang kunin ng munting si Ethan. Ngunit sa huli, napatunayan ni Natalia at Eros na ang yaman at diamante at kapangyarihan ay walang silbi kung ihahambing sa wagas na pagmamahal at katapangan ng isang pamilya nagkakaisa. Sa lahat ng ating mga listeners, lalo na sa mga ating kababayang or bayaning OFW, na kasalukuyan nakikinig mula sa iba't ibang sulok ng mundo, sa gitnang silangan, Asia, Europa, Amerika, o nasaan man kayong dako ng daigdig, ang kwentong ito ay espesyal na inihahatid namin para sa inyo. Alam namin na kaya kayo nagtitiis sa hirap, lungkot, at pangungulila sa ibang bansa ay para sa sarili ninyong mga himala, ang inyong mga anak at pamilya na naghihintay sa Pilipinas. Katulad ni Talia at Eros, batid naming handa ninyong iwan at sakripisyo ang lahat. Maibigay lang ang pinakamagandang kinabukasan para sa kanila. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa kung may mga bagyong dumating sa inyong buhay ngayon. Tandaan ninyo, pagkatapos ng bawat madidilim na gabi, palaging may masayang umaga at bagong simula na naghihintay.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, sa pagpupuyat, sa pag-like, at sa pag-share ng bawat kabanata. Kayo po ang nagbibigay ng lakas sa amin upang magpatuloy sa pagsasalaysay. Muli, ako po ang inyong tapat na tagapagsalaysay at katropa, si Miss Angena Ayesha TV, na nag-iiwan sa inyo ng isang huling paalala. Ang tunay na kayamanan ay hindi nakatago sa mga bangko o sa malalaking kumpanya, kundi sa higpit ng yakap at init ng pagmamahal ng pamilyang inuuwian natin. Mag-iingat po kayo palagi, nasaan man kayong dako ng mundo. Hanggang sa muling pagbubukas ng iba pang kwento ng ating buhay. God bless po sa ating lahat. Tutok lang palagi sa Ayesha TV.